Mechanic Arnie, paano ka ba nakapunta sa Japan as a mechanic? As Ano a yung journey mechanic. mo? So, yun, no. Bigyan ko muna kayo ng konting idea kung paano ako naging mekaniko. So, after ko mag-high school, hindi kaya na mag-aral ako or pag-aralin ako ng mga magulang ko sa college. Ang nangyari Mhm. is pinaghanap nila ako ng vocational course. So, yun, pumasok tayo ng vocational course, accredited ng TESDA yung training center, then nag-aral tayo ng 6 months. After ng Mhm. 6 months, or bago matapos yung 6 months, nag-OJT tayo. Yung OJT, yung pinag-OJT-han ko, bago matapos din yung OJT ko, kasi 180 hours lang yung required sa amin nun, kinausap na ako kung gusto ko na magtrabaho sa kanila as a mechanic din. So, nakitaan siguro nila ako ng potential na kuhanin nila as a employee, ganyan. So, yes, kinuha ko para hindi na ako mahirapan magtrabaho or maghanap ng trabaho, no, generally. Ngayon, so after nung pag-aaral, nag-mekaniko, sa unang company na yon, 2 taon mahigit ang experience. Tapos nalipat ako ng so dun yung Shell, no? Ang trabaho ko doon is maintenance ng truck, delivery truck, and maintenance ng mga service ng ahente. So may sasakyan din doon, sa truck nga, ganyan. Ngayon, nalipat ako sa automotive industry ng off-roading. Yung mga pick-up na malalaki ang gulong, nagpalit ng mags and tires, nagtaas, no? May mga steel bumper, harap likod, may mga auxiliary light na pinang-off-road ganyan, o off-road tawag dito, land, sa mga bundok ganyan pinang-aakyat. So, diyan. So, 1 taon din ako mahigit doon. Then while nasa Quezon City ako, doon na ako nakakuha ng nakakausap ako ng customer na nagtatanong siya about sa pinaggagawa doon sa sasakyan niya. So, Estrada yon na kulay itim na sinix-inch slip namin. So, talagang pang siya, pambaha, ganyan. So, nagtanong siya sa akin. Then, sinabi ko, in-explain ko ng maayos sa maiintindihan yung pinagagawa namin. Kung ano yung mga inilalagay namin, kung ano yung, kung para saan itong mga ganitong bagay, ganyan-ganyan. Hanggang sa sinabi niya sa akin, hindi kayang bayaran yung talent mo dito sa Pilipinas, sinasabi niya. So, mas maganda magpunta ka sa ibang bansa. Tapos, andun na yung thinking, meron na akong thinking na mag-ibang bansa. Ngayon, wala akong idea kung saang bansa. Sabi niya sa akin, Japan ang maganda. So, doon na, nung that time, nag-research na ako sa kung paano humanap ng mga agency. So, via agency ako nakapag-apply. Naghanap ako muna. Tapos, ang nakita ko is mag-search daw ako sa POEA ng mga legit na agency na nagpapapunta sa Japan. So, nag-research ako, nakakuha ako ng 3, may 2 akong pinagsendan online, email, ng, tawag dito, resume ko. Tapos, tinawagan nila ako. Ano yon, Thursday. Friday, kinabukasan, nung Thursday na yon, tinawagan nila ako. Pinapapunta na ako ng Friday. Sabi ko, may pasok ako noon dahil still nagtatrabaho pa ako noon. Pumunta ako sa kanila ng Saturday. Then, punta ako sa kanila, interview, 2 beses sa interview para maikli na. No, interview. Then, pangalawang interview, doon na, nakuha. Then, nag-aral lang 4 na buwan sa Pilipinas ng Nihongo or ng language. Then, nagpunta dito sa Japan, 1 buwan dito sa training center. Then, after nun, yun, 2019, October 17, first day, 18 pala, first day ko doon sa pinagtatrabaho ko dito sa Japan. So, ganun nangyari, via agency. So, kumbaga, parang ang naging journey mo from high school, o ano ba, senior high ba? High school. Wala pa noon kasi ko, last batch ako ng K-12, hindi K-12 eh. So, yun, ano tayo, no? So, kumbaga, dahil sabihin natin medyo mahirap, so nag-ano ka, Totoo talaga. nag-vocational course ka, then after that, nagkaroon ka ng experience, nakapag-trabaho ka sa isang parang motor pool ng isang shop, no? O ng isang company. Company. Then, nakapagtrabaho ka rin sa isang shop, auto shop. Then, after that, nakita na yung potential mo, kaya ka nakapag-apply sa Japan o naisip mo mag-apply sa Japan. Nung lumipat ka sa Japan, syempre nakita mo na yung culture dito ng mga mechanics sa Pilipinas, 'di ba? Compare with the culture sa mga Japanese. As a worker, no, as a employee, sino ba talagang mas masipag? Yung mga Japanese o yung mga Pilipino? Sa yan, tawag dito, in general, yung mga Pilipino ang masisipag talaga. No, bakit? Kasi andun yung na kailangan talaga magsipag. Bakit? Kasi tayo dito pag hindi tayo nagustuhan, pwede tayong i-terminate. Di ba? Okay.
So yung ano, ngayon may mga masisipag na Hapon. Generally, may mga masisipag. Ngayon, may iba na ayaw nila yung mga hard na trabaho. Masipag sila kahit 10, 20 sasakyan man yan, kung basic na maintenance pa pwede yan. Wala silang reklamo dyan, wala kang maririnig. Pero kung halimbawa, meron yung isang sasakyan lang na medyo heavy, like palit ng timing belt, timing chain, ganyan, mga water pump na talagang yung isang sasakyan isaabot ng 3 oras o 4 na oras na gawaan, medyo ano sila dyan. Hindi naman sila yung parang ayaw talaga nilang gawin. Meron kang maririnig sa kanila pero pag no choice, gagawin din nila. No? Yun. So, yun. Kumbaga, Ngayon, ang siguro ano, kabaliktaran kasi, lang doon, mas yun ang gusto kong ginagawa. yun. Kumbaga, yung mga Hapon, medyo gusto, kahit marami, basta'y madadali. Oo, Kumbaga, yung karamihan, mga ganun. Pinoy, unfortunately, kayo yung nag-handle ng mas heavy na pagtatrabaho, kumbaga. Kasi, sa totoo lang, mas madali mag-change oil na yan eh, yung mga basic na yan eh. Pero yung tipo magbabaklas ka na, medyo kailangan mo na ng ano yung para ka mag-acrobatic ka na diyan minsan Oo, eh, di ba? totoo, di ba? So, Masakit kumbaga na sa yun likod yung ano minsan. mo. Oo, yun na yung ano diyan. And yun, so siguro itong video na to is para ma-inspire din ano yung mga gustong maging mekaniko sa ibang bansa no. Ano ba yung sa tingin mong hinahanap ng mga nung mga Employer. employers sa Japan para ma-hire ka as a mechanic diyan sa Japan? Kasi syempre, 'di ba, yung iba sasabihin, ay hindi kulang yung experience ko, or yung iba naman parang nagdududa pa sila sa sarili nila kung kaya ba talaga Kaya nila nila. o hindi. Baka ang mindset, di puro automatic dun eh. Baka hindi ko magawa yung mga kotse dun. So sa tingin mo, ano ba yung dapat maging mindset, or ano ba yung merong skills yung isang mechanic sa Pilipinas para maging Japanese mechanic? So, yan kasi marami nagtatanong yan. So, galing daw ba ng dealership kailangan? Ilang years ang experience na kailangan? No. So, hindi ako galing dealership. So, hindi natin kailangan na manggaling sa dealership para makapag ibang bansa or dito nga sa Japan. No. So, may requires lang tayo na experience or work experience na hinahanap nila kasi syempre mas madali or mas matuturuan ng mas madali yung mga foreign worker nila kung meron na talaga experience. Pero hindi naman kailangan na ganun talaga ka-expert. No. Ngayon, in general, ang hinahanap po nila is personality. No. So meron tayong mga 10 years ang nasa resume na experience. Meron tayong 8 years na experience nasa dealership, yung iba nagtrabaho sa dealership, yung iba sa local na service center natin. Tumitingin sila doon. No. Merong isa ako na nasama ko sa interview before. Tag dito 3 years ang work experience niya, pero ang required lang is 1 year work experience. Ngayon 3 years ang experience niya, pero wala siyang tinagalan na na company ng 1 taon. Yun. So parang ang inaano mo sa akin ngayon, sinasabi mo, dapat nagtagal ka doon sa company. Oo, kasi yung mga yung mga employee in general dito sa Japan, no. Ano sila? Tawag dito, malalayo ang ang plano nila. Hindi sila nagpa-plan ng for the next 2 years ganyan. So Karamihan niyan is 5 years, 10 years ganon. So to wrap this this video no, kung gusto niyo mag-apply sa Japan, kailangan makita sa resume ninyo na nagtatagal kayo sa company. Oo.